nila yung binibigay nating information, but in the spirit of transparency po, we owe it to the public na magbigay po ng mga update po. May mga galaw po yan, at dun sa mga possible na escape route, at may nagbabantay na rin po tayo, including po yung hangar na tinitingnan din po natin na possible po na konektado po yan doon po sa underground facility. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, latest update tungkol dito sa paghuli kay Kibuloy. Diyan sa loob ng tunnel, sa loob din ho ng compound ng QGC. Bibigyan po tayo ng latest update buhat po dito sa tagapagsalita ho ng PNP na si Colonel Pardo. Naku po, ay matindi ho ito. Itong kanyang ginanap na pag-amin buhat sa kanyang press conference. Dahil itong si Kibuloy ay kaya pala gumagalaw. Kaya pala nadidetect nila ang paggalaw ng tao sa loob ng tunnel ay nagtatangkahong tumakas. Kung magugunita nyo ho, noong mga nakaraang araw ay puro heartbeat, tibok ng puso ang laging pinagbabatayan ng ating tagapagsalita ng PNP. Ba't ngayon ho, dito sa kanyang matinding revelasyon, kaya pala itong galawan ni Kibuloy ay nadidetect sa pamamagitan ng aparato dahil ay gusto hong tumakas, nagtatangkan tumakas, kaya ang sabi ng aparato, gumagalaw ang tao. Ngayon ay pinatutungkulan ay itong si Kibuloy. Marami ho tayong matutuklasan dito ho sa matinding revelasyon ni Colonel Pardo regarding ho dito sa ilang araw na paghuli kay Kibuloy sa loob ng tunnel. Ito po mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo, samahan nyo po ako tuklasin ito pong latest update tungkol sa ganapan. May mga buildings pa po silang hindi na-inspect, although yung kanilang particular focus right now ay meron po, particularly in areas na meron po tayong nadedetect na human life underground. May mga equipment and devices pa rin po tayong ginagamit, at some of you might be wondering bakit napakatagal. Just to give you an idea doon sa kung bakit natatagalan, particularly in locating this underground facility, we are looking at an underground facility na made. Alright mga kaibigan, so gusto rin pong ipaunawa, ipahatid ni Colonel Pardo sa mamamayan dito sa mga nagtatanong kung bakit natatagalan, ay ito po ang kasagutan. Sana po maunawaan natin. Ito po. Out of thick stones, thick metals, at napakatigas po ng mga yan. So itong underground facility was built and made to withstand any man-made calamity or even natural made disaster. So ganun po yung inaarap po natin na difficulty why it's really taking time to really penetrate this underground facility and to locate yung mga possible ingress and egress dito po sa mga underground facility. But we have a specific areas, but I hope you understand, hindi po natin maibigay yung specific so as not to telegraph po, at alam naman natin. And although yan pong naririnig nyo pong boses ay tagapagsalita ho ng PNP na si Colonel Pardo. At ang sabi nga dyan ay gustong ipaunawa sa ating mga mahal na taga-subaybay, mamamayan. Pinapaunawa niya na ito ang dahilan kung bakit natatagalan ang paghuli kay Kibuloy. Unang-una ay yung tunnel ay nakadesign na talagang matibay. Kahit lumindol ay hindi magigiba. Ayon nga sa kanya, ang mga disaster, kahit anuhin ng tao na yung normal lang na pukpukin at hindi gumamit ho, kahit gumamit pa ng anumang kagamitan, ay hindi ho basta masisira mga kaibigan. Ayon ho dito kay Colonel Pardo, talagang pinaghandaan ni Kibuloy ito, no? Hindi basta tunnel. Ito po, diretso po natin
dahil matutuklasan po dito na ika nga po ang tangkang pagtakas ni Kibuloy. Some of them are being released sa social media, sa isang network, but kasi para maintindihan nyo po, kasama po natin kasi sila sa pag-inspect as part of procedure para makita po nila. And on the part of the PNP, we don't want to prolong this more than what is necessary. Gusto na naming matapos to, and pagbigyan nyo po uli ako kung mapila kina Pastor Kibuloy at apat pa. Let us spare your members. Alam ko, pagod na rin po yung iba dyan, gutom na rin, puyat. Same thing, ang PNP po, ang ating kapulisan, bagamat nagre-relievo yan every 2 days, pagod na rin po yan. Meron po tayo na proper venue to ventilate our claims, to even submit our defenses, at yun naman po ay respeto po ng inyong PNP. Ma'am, kung tanong na po, kahit sa akin, Ayun na nga, hindi lang pagod, bogbog pa ang mga pulis. Bogbog sa mga, hindi lahat. Maraming nasugatan sa kampo ng hanay ng kapulisan. Pinagawa ho ng pagtatanggol. Itong mga hindi sumusunod sa batas. Itong mga kampo ng TOGC, mga kaibigan diretso po natin. reaction lang po ng PNP kasi sinabi po ng legal counsel ng KOCC that your warrant of arrest is directed as against a particular person and not in the pursuit of our needs. Ano po yung reaction? Tama po yun, yung sinabi niya, I agree po na itong warrant of arrest is directed to a particular persons, 5 po yan. At meron po tayong information na natatanggap na yung heartbeat na sinusundan po natin belongs doon sa mga taong hinahanap po natin. Oo, what I mean to say man, definitely ma'am, hindi ko naman madidetect na yung tumitibok na yun ay isa-isang particular na tao. But the fact na we are detecting heartbeat sa isang underground facility na nandoon mismo sa loob ng compound, na alam naman natin kung sinong may-ari niyan at sino ang may control niyan prior to his evasion. So maliwanag po mga kaibigan na pinatutunayan nitong kapulisan sa pamagitan po ng press release, press conference ni Colonel Pardo ay pinapaunawa ho sa taong bayan na nandoon ho si Kibuloy. Mayroon po silang batayan sapagkat marami po rin na nagtatanong baka wala diyan si Kibuloy. Mga kaibigan, ito ho ang kasagutan. Kaya ho pinapaliwanag ni Colonel Pardo, tagapagsalita ng PNP. Ito ho, matutuklasan po natin dito ang tangkang pagtakas ni Kibuloy, kaya pala nadiditik siya sa ilalim ng tunnel na gumagalaw. Ito po. Po natin yan. But kung sasabihin nyo ako categorically na sigurado ba kami na kay Pastor Kibuloy pa yon at dun sa apat, I'm sure naman hindi naman po tayong magician para sabihin po natin. But definitely, meron po tayong na-detect po doon na heartbeat, not 1, not 2, but as to the number po ay definitely mo, there are movements underground at yun po yung ating ngayong tinitingnan po. Yes po, hindi po tayo. Yan po yung objective natin, ma'am. Hindi po tayo aalis doon until such time we are satisfied na nasilip na po natin at na-inspect lahat po ng sulok nitong napakalawak po na compound na ating hinahanap po. Yung movement ng heartbeat, first na natin siya, sa certain area siya, tapos ngayon na bumonitor yung parang may tendency na tumakas, parang gano'n. Yun yung ayaw po natin na mangyari na matakasan pa po tayo. Kaya limitado po muna yung binibigay nating information. But in the spirit of transparency po, we owe it to the public na magbigay po ng mga update po. May mga galaw po yan at dun sa mga possible na escape route at may nagbabantay na rin po tayo, including po yung hangar na tinitingnan din po natin na possible po na konektado po yan doon po sa underground facility. Kung very heartbeat, sama-sama sila. Bigay nyo na po sa amin yun, sir. Kung ito bang mga heartbeats na ito ay magkakasama. Ang importante po ay tumitibok po yung puso nila. Alright, so maliwanag po mga kaibigan. Itong ginanap na press conference, yan po si Colonel Pardo, na mayroon po silang tinutumbok, mayroon silang sinusundan
na ito ay galaw ni Kibuloy. Sabi nga niya ay gumagalaw si Kibuloy, na posible kaya nadidetect siyang gumagalaw, ay nagpapanik diyan at nagtatangkang tumakas. Ayon ho dito sa Colonel Pardo, wala pong imposible, walang duda at duda ng taong bayan na ito kung nandiyan ay nagtatangkang tumakas, dahil napabalita nga ho, mga mahal kong taga-subaybay, na ang hangar ng kanyang may hangar doon po na konektado sa tunnel. Okay, alright. Alam ko po, naunawaan nyo kung nabanggit naman po natin dito na ito'y nagtangkang tumakas si Kibuloy. Buhat po diyan sa loob ng tunnel, ay nandiyan ho maliwanag sa binitawan ho sa press conference ni Colonel Pardo na gumagalaw si Kibuloy, na nagtatangkahon tumakas, na naitanong din po diyan po sa press conference na isa sa cause, dahilan kung bakit gumagalaw si Kibuloy sa pamamagitan po ng pagdetect ng aparato, dahil ito ay nagpapanik na o nagtatangkang tumakas. But wala po tayong dapat ipag-alala. Ayon din po dito sa kay Colonel Fajardo, dahil ang bawat lagusan na sinasabing tunnel na konektado ho dito po sa hangar, na ika nga po'y na-discover, ay ika nga po'y bantay sarado na ho, mga mahal kong taga-subaybay. Salang ko po, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Abangan po natin ito, mga kaibigan, at importanteng mahalaga ho ito, itong press conference ni Colonel Fajardo, sapagkat dito po tayo nagbabatay. Ang gusto kong, ang ibig kong sabihin, maganda po ang development ng paghuli kay Kibuloy, pagtugis, sapagkat kung pagbabasihan po natin itong paliwanag ni Colonel Fajardo na tagapagsalita ng PNP, kung dati ho ay tibok lang ng puso ang nadidetect nila, ngayon ho ay galaw na ho ng tao. Ibig sabihin, galaw ho ni Kibuloy ang gusto nilang ipunto. Muli kong inuulit, hindi ho basta naghahanap ang PNP ng walang batayan. Kaya ho nagagawa nila yan, nagtatagal po sila diyan, dahil mayroon po silang hinahanap, at mayroon po silang batayan na nadetect ho ng kanilang mga kagamitan. So kung bakit ho tumatagal, na ipaliwanag na din ho ni Colonel Fajardo. Di bali hong tumagal, basta't mayroon po tayong hinihintay. Di bali ho tayong maghintay, basta't mayroon po tayong hinihintay. Ba't sa paliwanag ho ni Colonel Fajardo ay mayroon po tayong hinihintay na darating po, na mapupusasan at mahuhuli si Kibuloy. Yan po ay magandang balita. Okay, alright. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion pag may pagkakataon po kayo. Bye-bye. Palakpakan.